Hi guys! Welcome sa ating channel. Ito nga pala si Teacher Lenny. And today, pag-uusapan natin yung super important na skill sa life at career. Ang tinatawag nating interpersonal effectiveness. Alam niyo ba guys, kahit gaano ka-talented or katalino, kung hindi natin alam ang makipag-interact sa ibang tao, minsan parang ang nangyayari ay na-stuck tayo sa isang relationship at opportunities. Kaya nga sa vlog na ito, i-breakdown natin no, kung ano yung interpersonal effectiveness, ano yung mga importance nito, mga examples, at kung paano natin ma-overcome yung mga barriers para mas maging effective tayo sa pagkipag-communicate natin at pagkipagrelasyon natin sa iba. Okay, so let's go. But before that, let me share with you my screen. Ayan. So, paalala ha, ang ating pong copy po nito ng ating presentation po ay makikita po natin sa Google link or Google site na binigay ko yung link sa inyong mga group chat. Okay. Una po nating tandaan or alamin ay kung ano ang kahulugan ng interpersonal effectiveness. Okay. Sabi dito, these are skills that allow individuals to interact positively while respecting themselves and others. So, ibig sabihin, ito po yung mga kakayahan na kaya nating gamitin para makipag-interact sa ibang tao in a way na positive while respecting ourselves and yung iba. Okay? So, may mga aspeto po tayo dito, mga pangunahing aspeto or key aspects po, no? We have communication, empathy and perspective taking, conflict resolution, building and maintaining relationships, and self-awareness. So, ano-ano ba itong mga to? Okay, pagdating natin sa communication, ito po yung paraan na ine-express natin yung ating mga pangangailangan clearly. Okay? At pag sinabing communication, hindi lang po ito one way ha, hindi lang ikaw yung sabi ng sabi, ikaw lang yung nakikipag-usap, kundi ito po ay two-way process. Ibig sabihin, you will also learn how to listen actively. At maging assertive po tayo kapag magsasabi po tayo ng mga request po natin. Pero yung pagiging assertive po, ito po ay paraan na magiging respectful po tayo sa iba. Okay? Number two is empathy and perspective taking. Ito naman ang pinupunto nito ay kakayahan natin na umintindi at i-acknowledge yung feelings at viewpoints ng ibang tao. So dito hindi tayo dapat self-centered. No? Okay. And the third one is conflict resolution. So, sa isang relasyon o sa isang samahan, hindi nawawala ang disagreement talaga kasi hindi naman tayo pare-pareho ng kinalakan, hindi naman tayo pare-pareho ng pag-uugali. Ayan. Kaya may mga disagreements talaga. So, anong gagawin natin for this aspect? Kailangan, pag may mga disagreement, hanapin natin po yung mga solution na win-win dapat. Ibig sabihin, hindi lang ikaw palagi yung tama, hindi lang ikaw yung nasusunod, para ma-solve yung disagreement po ninyo, no? So, dapat pareho tinitingnan yung point of view. Parehong ng kasama mo na tinitingnan yung point of view, no? And the fourth one is building and maintaining relationship. Okay. Um, when it comes to building and maintaining relationship, dyan din po papasok yung tinatawag nating boundaries. So, mag-set po tayo ng boundaries. It should be a healthy boundaries so that we will have a positive social interaction. Okay? Mamaya, makikita natin kung paano ba tayo, paano ba nakaka-apekto yung healthy boundaries na sinasabi natin. Okay, and the last one is self-awareness. Okay, you should know your own values, no? You should know your belief and your emotions. Kasi kung alam mo itong mga to,
alam mo rin kung paano ito nakakaapekto sa iba. So, dapat aware ka sa iyong sarili. Okay? So, guys, kung magaling ka sa limang areas na to or limang aspeto na to, mas magiging smooth ang interactions mo sa lahat ng tao sa paligid mo. Sure ball yan. Okay? So, now let's continue on discussing the importance naman. Bakit nga ba importante ang interpersonal effectiveness skills? Bakit nga ba? First is improve relationship. So, kung meron ka nitong klase ng skill na ito, mas magiging strong ang connection mo sa friends mo, sa family, at sa colleagues mo. Kung ikaw man ay nagtatrabaho. Okay? Sa lahat ng kasama mo, syempre. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng happy life, happy vibes. Ganun yun. Okay, number two, increase self-esteem and confidence. So, kapag marunong ka makipag-communicate at ma-achieve mo yung gusto mo, ang nangyayari, mabubus agad yung confidence mo. Okay. Okay, number three, enhance communication and collaboration. So, sa school man, sa work, or sa family, sa mga friends, okay? Mas mabilis yung understanding, no? Mas mabilis yung daloy na understanding at saka nung teamwork, no? Kasi nga, meron ka nitong skills na to. So, dapat talaga ma-adapt natin ito, ma-improve natin sa ating sarili, just in case na meron na tayo nito. Okay? And the fourth one is better problem solving and conflict resolution. So sabi nga natin kanina, hindi lahat ng panahon sa isang relasyon ay masaya. So meron mga disagreement talaga. May mga conflict na dumadating, no? Kaya kapag meron kang interpersonal effectiveness skill, kaya mong harapin ang mga challenges at kaya mong mahanap ang mga solution na satisfying para sa lahat. Okay? So remember, effective interpersonal relationship is equal to clear communication, mutual understanding, and trust. Okay? So, ngayon, let's see some real life examples. We have number one, assertively requesting a favor. So, paano yan? Paano natin na-apply dyan? Ito yung pagkakataon na ikaw ay magre-request ng isang bagay sa iyong, maaring sa iyong kasama o sa iyong kaibigan o sa isang tao, no? So, pag sinabi nating assertive, ito po yung magiging detalyado ka or magiging direct to the point ka, pero in a respectful manner pa rin. For example, hello, pwede mo ba ako tulungan dito? Ma-appreciate ko kung tutulungan mo ako. Ayan, yun yung sa mga paraan para maging assertive ka to request a favor. No? Number two, negotiating a compromise. So, sabi nga natin may mga disagreement, no? Kahit nga sa school, no? Sa mga pitas pa lang ninyo, sa mga performance testing nyo, nagkakaroon din ng disagreement, no? So, anong gagawin natin? So, to negotiate a compromise, iintindihin dapat lahat ng perspectives at hanapin ang best solution. Like for example, ikaw yung leader sa grupo, no? Hindi lang dapat yung iyong sariling view, no? So, point of view ang masusunod, yung sariling perspective. Dapat i-consider mo ang perspective ng lahat ng miyembro sa iyong grupo at hahanapin ninyo ang best solution para sa disagreement na nagaganap sa inyong samahan. Yan. And number three, setting a boundary. Pag sinabi natin, ito na yung sinasabi ko kanina, yung pagsiset ng boundary, hindi siya mali, no, to build a relationship. Okay? Like for example, kung meron kang kasamahan na sobra na siyang mag-demand, like for example, si leader, lagi na siyang utos ng utos sa'yo, ikaw na lang nakikita niyang uutusan niya, no? You can um, set a boundary in a way na pwede kang mag-decline, pero dapat meron kang paggalang pa rin. You are politely declining, pero stay friendly pa rin.
So, yan yung sinasabi nating paraan na pagsaset ng boundary. And the last one is offering empathy to a friend. Ayan. Um, Pag sinabi natin mag-offer tayo ng empathy, it means you are giving comfort and support sa isang nangangailangan, no? Like for example, pwede natin kahit sa words pa lang, kaya nating itong gawin eh. Sabihin natin, naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman mo and nandito ako para sa iyo. Diba? Ganyan, yung mga galawan na ganyan. So, nakikita nyo, simple man, pero malaki ang difference sa relationship kapag meron kang interpersonal effectiveness skills na ina-apply sa relasyon o sa samahan ninyo. Okay? Now, we'll continue